nanay kanina. Ito daw yung mga bills natin sa Meralco, sa water, at ano pa, yung iba pang bills, hindi pa nababayaran. Kanina dumating daw yung Meralco. Ang dami niya na. Iyan mo ulit sa pagkakataon ko, Panginoon. Ayaw mo ng buhay na ganito, Lord. Hindi ko kaya mabago magsalang, Panginoon. Dalangin mo, Lord. Sa pagkakataon yan. Paglilingkod ako sa ilang tapat, Panginoon. Paglilingkod ako sa ilang tapat. Pasalamat kami sa Panginoon sa katapatan niya sa aming buhay. Tunay nga ang Diyos ang nakakaalam ng ating patutunguhan, ang ating kinabukasan. Siya lamang po ang may hawak. Tunay nga lang po na magkaroon tayo ng banal na takot sa Kanya. Hanapin natin siya at siya yung ating matatagpuan. Tunay nga ang Panginoon ay nariyan lamang. Hinihintay na tayo ay tumawag sa Kanya at lumapit. Pinupuri namin ang ating Panginoong Jesus sa buong pamilya namin. Napakadakila niya. Sa Diyos lamang po ang kapurihan magpakailanman. In His name, Jesus Christ. Pagdating sa kanya ang isang imbitasyon mula sa ating Panginoon, nayaya siyang dumalo ng isang kapitbahay upang sumama sa Bible study. Pinaunlakan niya ang imbitasyon sa kagustuhang malaman kung ano ang layunin nito. Ginamit ng Panginoon sina Pastor Esting at Pastora Agnes upang makapakinig siya ng mabuting balita. Hindi naging hadlang na tatlo lamang silang tagapakinig sa salita ng Panginoon. Kakaiba ang naramdaman niya ng oras na iyon. May kagalakan sa kanyang puso. Tunay na kamangha-mangha ay mensaheng galing sa Panginoon. Noon niya lamang nalaman na wala siyang kaalam-alam sa mga salita ng Panginoon. Andun ang katiwasayan ng puso at isipan. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at siya na ang nakiusap kay Pastor na kung maaari ay magkaroon ng Bible study sa kanilang tinitirhan. Marami rin nagsidalo sa gawain binuksan ng Panginoon. Nagsisimula sila sa gawain ng alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Hindi alintana ang puyat at pagod ng pisikal na pangangating Diyos. Kasalukuyan sila nagpupuri nang nakakita siya ng liwanag na tumama sa kanya. Hindi niya ito nakayanan na naging dahilan ng pagtumba niya. Tunay ni Sister Josie na naimbitahan siya ng kanyang kapatid na sumama sa isang gawain ng mga born-again Christians. Doon, nakasama siya, nakiawit, nakinig, at dumalo pa sa ibang mga gawain sa loob ng simbahan. Una siyang nabautismuhan sa meditation song ng sabihin ni Pastor Marvin na ang lahat ng mga pagsubok at sama ng loob ay idulog sa Panginoon. Doon nagsimulang masumpungan ni Sister Angela ang Panginoon at kilalanin pa siya ng lubusan. Nang nasa gawain sila magkapatid, nasabi ni Brother Gerald sa sarili, bakit ganito ang ginagawa dito? Nagpapalakpakan, may sumasayaw at mayroon ding umiiyak. Andong mainip siya sa haba ng mensahe ni Pastor Chris. Hindi pa ba matatapos? Gustong-gusto niya nang umuwi ng mga sandaling iyon. Natapos ang gawain ng puro pagkainip ang nasa isip ni Brother Gerald. Pero sa kabutihan ng ating Panginoon, hindi iyon ang una't huling pagdalo niya sa gawain. Buhay niya. Salamat sa Diyos at ginamit si Brother Gary upang makadalo siya sa GCM. Unang worship service na napuntahan niya. Tunay na ang salita ng Diyos ay tabak na humihiwa sa kanya. Pare na hindi pagpapalain ang sino mang hindi hahalik sa mga rebulto ni na Mama Mary at St. Joseph. Dito, nasimula niyang maramdaman ang pagtutol ng kanyang espiritu. Sa unang pagkakataon, nagsisi ako at nadama ko ang galak. Nadama ko ang peace, totoong peace sa aking buhay nung sumuko ako sa ating Panginoong Hesus. I-upgrade namin kasi yung website. Sa unang website lang ang gusto ni
gusto ni Brother Jay, ang interest niya kaya siya dumalo sa ating iglesia. Pero dahil talaga sa gabay at kapangyarihan ng Diyos, tuluyan nang nabago ang buhay po ng ating kapatid na si Brother Jay. Naging mainit siya sa pananampalataya. Lahat ng gawain ay lagi siyang naroon until he was finally baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Para mawala yung homesick mo, isasama kita sa church namin para makilala mo rin ng ating Panginoon. Ha? At mula noon, nagsimula ng maging maalab sa paglilingkod si Sister Aning ng mayaya ni Brother Ed sa ating iglesia. Ang mabuti ba? Kumanta ka na lang. Meron ba isa pare? Ito, nakikita mo ba to? Ano yan? Bukol. Cheese daw to eh. Sis. Hindi ko alam, cheese or sis. Mamaya gabi ha, sasama kita. O sa GCM. John 10, verse 10, hindi po marito ang magnanakaw, kundi po pa magnakaw at pumatay at tumuksa. Pero may sagot ang Panginoon. Ako'y nabalito kung bigyan tayo ng buhay at kasaganahan. Ipasa po. God ng ikaw ang totoong Diyos, Panginoon. Kung meron po kami mga nasabi, Panginoon, na hindi po kami mag-born again, Lord. Kung ito po ang oras, Panginoon, na kami po maglingkod sa inyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sa Panginoon, dahil hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan. Memory verse ko po yung Hebrews 3:5. Salamat po sa Panginoon. Kami po ang magpo-perform ang Overcomers Group, ano po? At kinakabahan po ba kayo? Amen. Kung di po kayo kinakabahan, kami hindi rin po. Dahil lang po namin na nandiyan ang Panginoon para gawin namin. Amen po ba? Si Henry ay natuto sa pagmay-mekaniko na naging daan upang siya ay makarating sa iba't ibang bansa. Sigarilyo, babae, at sugal. At tulad ng inaasahan, wala siyang Padala tayo padala ako sa Pilipinas. Para ng mga bata. Tayo kung muna ako ng pera, mapatulungan sa'yo. Ang panatuhan pa kita, dadagdagan mo yan. Sige na yun. Oo, kailangan ko kasi. Magkano lang ang pera mo dito eh. Bigyan mo sa akin yan. Sige lang naman. Pagkapos, mapatuhan kita mo. Sure na? Kailangan may porsyento yan. Nagsimula na siyang manghinayang sa nangyayari sa buhay niya. Hanggang isang... Sasunduin mo ako, dahil sabay tayo pupunta doon. Ito sa Muharap? Muharap, oo. Sino ba yung pastor nyo? Si Pastor Esting Aguilar, Kapampangan yun eh. Magaling yung magturo ng Bible. Huwag mong tignan ha, sunduin mo ako, hintayin kita. Okay? O sige, kita na lang tayo sa Biyernes. Dahil hindi ganyan ang mukha mo. O sige na, alis na ako. O sige, pagkawag ha? Okay. Salamat ha? O sige. Doon makita-kit sa kalangitan, si Jesus tanging daan. Si Jesus tanging daan. Si Jesus tanging daan. Tayo po ba'y nakahanda na? God is good! All the time! And all the time! God is good! Amen. Hindi naman ako nagbibisyo. Nagbibisyo ko, pero konti lang. Tama. Dahil ang salvation ay ating kaligtasan. Dahil ang Panginoong Jesucristo, siyang lang ang ating tagapagligtas, wala nang iba. Nakita niyang pag-iwalay ng kanyang katawan sa kanyang kaluluwa. Kakilabot. Ngunit nakiusap siya sa Panginoon.
sa katawang Panginoon. Nurse, can you prepare? I think this lady is going to deliver this time. Ako si Max Valesle, bata mo ng buhay. Eh ano ngayon? Kinalimutan ako ng Diyos? Patawarin mo ako. Ikaw na ang bahala sa kailangan mga bago sa pawuwi. Kailangan ko ang all that's in Nakapagdaman sa puso't isipan ko! Maraming tanong kung bakit! Kaya kayo mga kapatid, tayo'y magtiwala sa Panginoon sa wagas niyang pag-ibig. Huwag na siguro nating detalyehin pa man yun, ba't nakita natin sa buhay mo na talagang sunod-sunod yung mga naging trahedya sa buhay mo. Maraming mga mapapait na karanasan na buhay, purihin ng Panginoon sa buhay mo, manatili kang matatag sa ating Panginoon at manatili kang maging encouragement sa atin. Ako po si Nico Del Rosario, salat sa karangyaan. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo sa kadahilan ng napakahirap ng buhay namin. Sa pagusto ng aking ama na may picture ang buhay ko, ay pilit niya akong sinasama sa truck para daw lalong maging matikas at maganda ang takbo ng buhay ko. Ngunit ganay na po sa loob ko. Pinapangako ko sa Diyos, pagiging pabor ba ng lahat ng ito? Basta ipapangako mo sa akin kung tatanggapin mo kung anong magiging ano mo ngayon. Hindi ka naman doon dati ah. Kaya nasa itanda ko, ano ko yung ginagawa ko? At saka alam mo naman, hindi naman ako nag-asawa, kaya tuloy ko dito sa'yo, ikaw nag-asawa para sa mga kabari mo, at saka sa mga kamag-anak ko. Kamag-anak ka natin. Para sa akin at saka sa akin. Huwag na papabago. Dahil, paulit-ulit na siya. Paulit-ulit na yung usapan natin. Pabayaan mo na ako sa rin yung sitwasyon. Rosa, napakalaki ng pagsisisi ko. Dahil nung huling nagkita sa amin ko sa palimig na bahay, si Gladys, ang punsong anak ng pastor at pastor. Agad-agad kong tinanggap ang nagtrabaho sa akin. Sa tulong ni Pastor Esting, nakating ako sa bari. Yun pala ang plan ng Diyos sa akin. At dito ko nawala ang serikal ng Diyos. At ramdam ako sa puso ko ang pagkakakilala sa Kanya. Paano ang Panginoon ay kumilos sa buhay ng bawat isa po sa amin? Truly, to God be the glory. Purihin po ang Panginoon.